Yo, what's up mga kaboyber ko? Welcome back to my channel. So sa video na to guys, ay ating alamin kung ano-ano nga ba yung mga dapat mong gawin habang ikaw ay naka-duty sa barko. So mapa engine department ka man o mapa deck department. Bago ko umpisahan ang video na to mga kaboyber ko, ay nais ko muna kayong kumustahin saan masulok kayo ng mundo naroon, lalong-lalo na yung mga kapwa ko marino, mga kaboyber ko. So lagi po tayong mag-iingat saan man kayong sulok ng mundo naroon. And big shout out sa mga kapwa ko marino na naka-onboard ngayon at malapit nang matapos ang ating mga kontrata. So huwag natin kalilimutan mga kaboyber ko, lagi magpasalamat sa Panginoon dahil binibigyan lagi tayo ng pagkakataon na makasakay sa barko na walang nagiging problema. So at the same time mga kaboyber ko is magpasalamat tayo na malapit na natin matapos yung ating kontrata. So katulad ko mga kaboyber ko is almost 2 months na lang is matatapos na naman ang ating kontrata ng maayos at matiwasay. So sa video na to guys ay muli ako magbibigay ng idea at ng kunting tips para lamang doon sa, syempre lagi naman ang mga ginagawa kong video is para lagi sa mga baguhang sasampa ng barko o para lang sa mga nangangarap makasakay ng barko. So except mga kaboyber ko sa matatagal lang sumasakay ng barko is syempre alam nyo na kung ano yung mga ginagawa habang naka-duty sa barko. So itong video na to guys is para lamang sa mga engine cadet or wiper na hindi pa nakaka-experience mag-duty sa barko. So bago kong umpisa ng video na to mga kaboyber ko, intro muna tayo. Let's go! Ang pag-duty sa barko ang isa sa mga responsibilidad ng mga crew pagdating sa barko. At bawat rank ay may kanya-kanyang trabaho na ginagawa, mapa-official man o isang rating. So for example, ikaw ay isang engine ratings, ang tawag sa iyo ay isang oiler o isang motorman. Kadalasan sa mga oiler ay nagjo-duty sa makina ng barko at ikaw ay magjo-duty ng at least 4 hours sa loob ng makina. Pero ano-ano nga ba ang dapat mong gawin habang ikaw ay naka-duty sa makina ng barko? Kung ikaw ay isang 12 to 4 ang duty, ang una mong gagawin ay dapat bago sumapit ang alas 12 ay nasa engine room ka na. So for example, 15 minutes bago mag alas 12 ng iyong duty ay magro-rubing ka na sa buong engine room para saktong alas 12 ay makapag-turnover na sa iyo ang papalitan mo sa duty. Bakit nga ba ginagawa ang pagro-rubing bago ikaw mag-duty? Ganito kasi yan mga kabuhay bago. Napaka-importante ng pagro-rubing bago mo tanggapin ang iyong duty. Dahil makikita mo ang mga machineries na may abnormalities na pala. So kung napansin mo habang ikaw ay nagro-rubing at hindi na normal ang pagtakbo ng isang machinery, ay masasabi mo agad sa isang oiler ang problema. So habang kayo ay naka-duty mga kabuhay bago sa makina, is kailangan mga kabuhay ko is lagi kayong presence of mind. So focus lang kayo mga kabuhay ko habang kayo ay naka-duty kasi sa loob ng makina mga kabuhay ko sobrang napakadaming mga machineries na kailangan mong bantayan. Mapamin engine man yan, generator, purifier, air compressor. So hindi ko na isa-isahin mga kabuhay ko. Talagang dapat mga kaboyber ko is marunong kang tumingin talaga ng mga parameters dyan, yung mga abnormalities. So napakalaking bagay kasi mga kaboyber ko na marunong ka talagang tumingin ng mga machinery na mga abnormalities na pala. So kasi mga kaboyber ko is napakalaking bagay niyan kasi minsan mga kaboyber ko is mayroong mga napupromote na hindi pa marunong tumingin ng mga machinery na abnormalities na pala. So diyan ka may tendency mga kaboyber ko na mabulilya so kapag hindi ka marunong tumingin ng mga parameters na abnormalities na pala. So habang naka-duty mga kaboyber ko is don't forget presence of mind. Yun ang lagi nyo tatandaan mga kaboyber ko kasi madali lang naman tapusin mga kaboyber ko yung 4 hours na duty. So kung may problema kayo sa pamilya nyo is huwag nyo munang dalahin habang ikaw ay naka-duty kasi mga kaboyber ko. So bilang isang oiler mga kaboyber ko is may mga na-experience na ako na nakasama ko na mga
kapwa ko rin oiler, mga kabuhay barko, na habang naka-duty is dinadala nila yung problema nila sa pamilya. So syempre habang ikaw naka-duty, mga kabuhay barko, is mawawala sa isip mo yung mga importanteng makinarya na kailangan mong i-monitor o lagi mong i-check every 30 minutes. So pag may problema ka kasi is may iba yung takbo ng isip mo habang ikaw ay naka-duty. So the best way, mga kabuhay barko, katulad ng nasabi ko, habang ikaw ay naka-duty, ay kalimutan mo muna ang problema ng at least 4 hours. So ang importante kasi, mga kabuhay barko, habang ikaw ay naka-duty is walang maging problema sa loob ng Sobrang napakahalaga na pagrurubing bago mo palitan ang naka-duty. Dahil minsan talaga, lalo na kapag nagkataon na busy yung papalitan mo na naka-duty, kadalasan dyan, mga kabuhay barko, ay may mga bagay na hindi na magagawa ng iyong papalitan sa duty. So for example, ang cascade tank, ito ang isa sa trabaho ng oiler sa barko, ang magkarga ng tubig sa cascade tank. Minsan sa sobrang busy ng iyong papalitan sa duty, ay hindi na niya ito mapapansin na low level na pala o wala ng laman na tubig. So kung ikaw ay hindi na nakapag-rubing at diretso turnover na kayo ng iyong papalitan, ay ikaw na ang gagawa o ikaw na ang sasalo ng problema para magkarga ng tubig sa cascade tank. Bago tanggapin ang iyong duty, ay tanungin mo ang iyong papalitan sa duty kung ano-ano ang mga bagay na dapat gawin o di kaya naman ay kailangang i-adjust dahil sa loob ng makina ay sobrang napakaraming dapat tandaan at pag-aralan habang ikaw ay naka-duty. Kaya napakalaga na dapat ay tanungin mo muna ang iyong papalitan kung ano-ano ang mga dapat gawin at kung ano ang mga dapat i-adjust, lalong-lalo na kapag sa main engine ng barko. Kasi kailangan dyan ay maintain ang tamang temperature ng jacket cooling para maiwasan ang pagtaas ng mga temperature. So habang ikaw ay naka-duty, na ang mga dapat mong gawin at least every 1 hour ay kinakailangan mo ulit mag-rubing para sa safety ng mga machineries. At lahat ng mga machineries ay kinakailangan mo i-check ang mga ito, katulad ng mga compressor, generator, purifier, freshwater pump, at iba pang uri ng mga machineries sa loob ng engine room. So hindi ko na iisa-isahin ang mga machineries na dapat mong i-monitor dahil sa sobrang dami ng mga ito ay abutin tayo ng almost 2 hours kung sasabihin ko sa inyo lahat, mga kabuhay bago, ang mga ito. So at least nagkaroon kayo ng idea kung ano-ano nga dapat ang mga bagay na gawin habang ikaw ay naka-duty sa loob ng makina. At idagdag ko na rin para sa inyong kaalaman, mga kabuhay barko, may dalawang klase ng oras ang pag-duty. At ito ay yung tinatawag na 6-6 na ang ibig sabihin, mga kabuhay barko, ay dalawa lamang kayong magpapalitan sa duty. Kaya tinatawag na 6-6 ay ibig sabihin ay 6 hours ang yung magiging duty ninyong dalawa. For example, ikaw ay natapat sa duty na 12 to 6 at yung isa naman na kasama mo ay 6 to 12. So hahatiin ninyong dalawa yung 12 hours at yung pangalawa naman na pag-duty ay yung tatlo kayo na mag-duty. Merong mag-duty ng 4 to 8 ng umaga, 8 to 12 ng umaga at 12 to 4 ng hapon. Meaning to say, mga kabuhay barko, tatlo kayo magpapalitan sa pag-duty. So hindi ganun kahaba ang iyong duty at take note, mga kabuhay barko, dapat bago mo matapos ang iyong duty ay kinakailangan mo ulit mag-rubing at least 30 minutes before bago matapos ang iyong duty. Dahil sobrang napaka-importante pa rin nito dahil masasabi mo sa papalit sa iyong duty yung mga bagay na mayroong problema ng mga machineries. Lagi ninyo tatandaan, mga kabuhay barko, bago kayo mag-off-duty at kung meron kayo mga ginalaw na makinarya at kailangan i-monitor, ay huwag ninyo kakalimutan i-turn over na papalit sa inyo. Dahil sobrang mahirap kapag may mga bagay kayo na hindi na turn over sa papalit sa inyo. Para iwas bulilyaso na rin, mga kabuhay barko. Kasi sa barko, mga kabuhay barko, gumawa ka ng maraming bagay na goods. So isang pagkakamali mo lang, mga kabuhay barko, is bullshit na ang abutin mo sa mga kasama mong opisyal. So ganun, mga kabuhay barko, ang buhay sa barko. So minsan kasi, mga kabuhay barko, is talagang kahit gumawa ka ng 1,000 na maayos or maganda, is magkamali ka lang ng isang bisis, mga kabuhay barko, is talagang sayo na isisisi isa ng mga kasama mong opisyal ang iyong nagawang kasalanan. So lagi niyong tatandaan, mga kabuhay barko, lalong-lalo na kapag ikaw ay isang oiler, is kadalasan yan, mga kabuhay barko, is lagi yung single watch. So lagi niyong tatandaan, mga kabuhay barko, kapag hindi nyo kayang i-rectify ang problema sa iyong duty,
ay wag niyong kalilimutan tumawag sa inyong duty engineer. So bawat barko kasi mga kabuhay barko, araw-araw is meron niyang tinatawag na duty engineer. So for example, andyan si second engineer, third engineer, and fourth engineer. So depende yan mga kabuhay barko sa sistema ng barko, kasi minsan may mga barko, mga kabuhay barko, na walang fourth engineer. So nagpapalitan lang ng duty is si second engineer and third engineer. So the best way mga kabuhay barko, katulad ng sinasabi ko sa inyo, habang naka-duty ay wag kalilimutang tumawag sa duty engineer kapag may problema na hindi nyo kayang i-rectify habang kayo ay naka-duty sa loob ng engine room. So yun lamang mga kabuhay barko for today's video. Sana'y nagkaroon kayong muli ng idea kung ano-ano nga ba yung dapat mong gawin habang ikaw ay naka-duty sa loob ng makina ng barko. So kung nagustuhan mo ang video na to mga kabuhay barko, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pang i-upload. Siyempre mga kabuhay barko, huwag mo kalilimutang i-like ang aking YouTube channel. So hanggang sa muli mga kabuhay barko, see you